Magandang umaga po. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay ang pagsasampa ngayon ng dalawang reklamong impeachment laban kay BBM. Mag-uunahan mamaya yung dalawang grupo. Grupong Makabayan at grupo nila Attorney Respicio ni Mike Defensor, Manong Chavit, si Attorney Topacio, tsaka si dating Congressman Jing Paras. Yan, magkikita-kita sila, magkagulo-gulo sila doon. Kung sino mauna, ayan ang mangyayari. So, this time, ano ang magagawa natin? Ang maasahan lamang natin ay sana, abogada naman si Cheloy Garafil ay hindi siya maging she has to do her work. Na problema lang ako ng konti o kaya baka malaki ang problema ko dyan ay sapagkat po si Cheloy noong unang tinawagan siya para magsampa ng kaso, yung grupo nila ni Renato Reyes at saka ni grupo ni Congressman Tino ay nung una sinabi daw lalakad siya sa Taiwan. Kasunod na follow-up na tanong ng text, hindi na sinagot. Sinin lang. Bakit gano'n yan, Mr. Akwan? Bakit gano'n po kayo, Madam Cheloy? Problema kasi ito. Alam mo naman yan, abogada ka. Kapag hindi mo tinrabaho ang trabaho mo, are you willing to sacrifice? Pero ang sinasabi ko lamang sa mga magpapile bukas, expect the unexpected. Kasi ang problema ni Bongbong Marcos, parang mamamatay siya. Naisugod niya siya sa ospital dahil nito sa impeachment. Never once in his life as the president of the Philippines that he has experienced this. Yung matinding stress. Diverculitis. Sabi daw nila, hindi daw siya makatulog lagi. Hindi siya makatulog lagi. Iniisip niya yung dalawang bagay. Iniisip niya itong impeachment sa kanya o di kaya gumagamit siya ng cocaine ba araw-araw. Kaya hindi siya makatulog. At yung sakit niya parang bakit na daw sa dibdib niya yung kagaw. Ano ba yung kagaw? Yung germs. So, ang malalakas pa naman ang reklamo nitong Makabayan at saka nitong reklamo nitong grupo nila ni Mike Defensor. Pero kung titignan mo rin, malakas din ang complaint. Kung may ebidensya lang, malakas din ang complaint ng unang nagsampa na si Attorney Adri De Jesus. So, ito ngayon, tingnan natin ngayon kasi andap ang bukas. Ang hindi lang nila inexec. Paano kung absent naman bukas si Kwan? Paano kung absent naman mamaya si Cheloy? Paano kung hospital naman mamaya si Cheloy? Anong mangyari? Hindi na. So the only chance, kasi pag hindi matanggap ng House of Representatives, mamaya, ang kaso nila, hindi na matatanggap. Mag-antay ka na may isang taon na naman ulit bago ma-file yan. Ganun po mangyari. Kaya ni-expect ko magkagulo-gulo. Huwag nyo man guluhin yan kasi BBM, makialam ka na. Alam mo ba kung bakit? Ang lahat po ng people power, lahat ng pag-aklas ng mga tao ay nagsisimula sa bagay na hindi mo inasahan. Ang kay tatay ni BBM, nagsimula ito sa pag-rebuild nila ni Gringo Honasan. Hindi inaasahan. Ang kay Erap naman, nung na people power si Erap, nagsimula ito sa envelope noon sa impeachment trial ni Erap. Nagbuto-butuhan ang mga senador kung bubuksan ba yung karton na kung saan nakalagay ang envelope. Pag buto-buto, ang buto ay 11-10. 11 votes ang ayaw pabuksan.
10 votes ang gusto pabuksan. Ano nangyari? Nag-react ang mga tao, pumunta sa mga kalsada natin sa buong Pilipinas at nagkaroon ng malawakang pagrarally at si Erap Estrada ay natanggal January 25 ngayong araw. Ngayon, bukas, January 26. Mamaya, January 26. Pag hindi mo tinanggap ito, hindi ko inasahan. Baka may mang-hostage dyan sa Kongreso o di kaya baka may magsimula ng gulo at baka magsimula na naman people power. Ikaw, BBM, na-hospital ka dahil yan sa takot mo sa tinatawag na impeachment. Antay mo ko. So, ngayon, pakinggan mo muna natin. Ito po yung salita ng grupo nila ni Mike Defensor. Si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa itinal ninyong impeachment to become a state witness, kahit na sa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. O yan ha, yan ang kinatakutan ni BBM na titistigo si Congressman Saldico. So salamat po. Ngayon, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Mensahe yung kay Congressman Saldico ha. Kaya pipilitin nila ngayon. Ito naman po, tingnan natin si Reyes, Renato Reyes. Sa kanyang gagawin bukas nila. Pipilitin doon nila bukas na may isampa ang kaso. Kasi pag hindi na matanggap bukas, wala na. Isang taon na naman ang antayin nila. Ito naman. Will there be someone who would receive the complaint? Because under the rules, we have to file the complaint before the office of the Secretary General. So we didn't get a reply. Hindi na sumagot doon. Hindi na. So nasin lang kami. So this morning, that's when we found out, when we talked to one of the lawyers, that they will not be receiving our complaint. So even if we go there, even if it's a verified complaint, even if there's an endorsement by our kabayan representatives, they will not be receiving the complaint. So nasa limbo tayo. And we were asked to just go back on Monday. Now, when we ask, if we go back on Monday, if we file on Monday, is there a certainty that we will be included in the order of business? Hindi naman kami ma-exclude o mapag-iwanan. And the person we were talking to said that I cannot answer that. That's a political decision. Yun, problema. Political decision. At pakinggan naman natin itong nag-apply ng file ng kaso. Ang alam ko, sinadya nila itong pasampa ng kaso para magulat ang mga taong gusto mag-impeach kay BBM. At true enough, hindi nga nakahanda. Nagkukumahog sila. At ang ginawa ni Garapel, nag-abroad. Bukas, kung hindi papasok, anong gagawin nila? Ayan. I want this to be again, I revert to my motivation in filing this complaint. I don't want this to be a politicized endeavor. I want this to be Attorney Andre De Jesus, not under any political color. What about Congressman Pulong Duterte? Have you thought about him? Well, that's the thing. I don't want this to be again, I revert to my Wala. Parang laro talaga lahat ang nangyayari. Paano ito? Ladies and gentlemen, kinatatakutan ko baka hindi naman sisipot yung Secretary General bukas. Let's get down to rumble. Let us pray na nandun lang, na matuloy-tuloy. Yan na po. Magandang umaga po sa inyo lahat.